Sa barangay na halos kasing liblib ng mga kwento ng kababalaghan, may isang mangkukulam na kinatatakutan ng lahat, si Aling Lita. Ang mga biktima niya nag-iiwan ng mga sugat at karamdaman na hindi maipaliwanag ng siyensya. Sa pagdating ng isang dayuhan, dala ang kanyang pag-usisa, hindi niya inaasahang magiging bahagi siya ng madilim na kwento ng barangay. Paano kaya siya makakatakas sa sumpa ni Aling Lita at ano ang magiging kapalaran niya sa kamay ng mangkukulam? Noong nakaraang taon, may pinuntahan akong liblib na barangay dito sa Pilipinas. May kinukuha kasi akong datos para sa isang proyekto na may kinalaman sa mga sakit na dulot ng mangkukulam. Ang alam ko, isa yun sa mga barangay na may pinakamaraming kaso ng mga nabiktima ng mangkukulam. Pagdating ko doon, may lumapit agad sa akin na lalaki. Siya raw ang magiging gabay ko sa buong barangay. Tawagin na lang natin siyang Kuya Lando. Sabi ni Kuya Lando, marami na raw siyang nakuhang turista na may parehas na intensyon sa akin. Kaya alam na raw niya ang mga dapat sabihin at ituro sa akin. Habang naglalakad kami ni Kuya Lando, nagkwento siya tungkol sa mangkukulam na bumibiktima sa mga residente. Tawagin na lang natin siyang Aling Lita. Matanda na raw si Aling Lita pero malakas pa rin. Ang sabi ni Kuya Lando, ang ginagawa ni Aling Lita ay kukuha ito ng kandila na may pangalan ng bibiktimahin niya. Tapos gagamitin niya yung kandila sa isang ritual na siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos noon, magsisimula ng makaramdam ng mga hindi magandang bagay yung biktima. Sabi ni Kuya Lando, marami raw siyang kilala sa barangay na nabiktima ni Aling Lita. Karamihan sa kanila ay hindi na nakarecover pa. Habang naglalakad kami ni Kuya Lando, napansin kong halos lahat ng nakakasalubong namin ay may mga sugat sa katawan. Yung iba, may mga pantal at rashes. Yung iba naman, may mga bukol at sugat na may nana. Tinanong ko si Kuya Lando kung ano ba yung nangyayari sa mga tao doon. Sabi ni Kuya Lando, lahat daw ng nakikita kong may sugat ay biktima ni Aling Lita. Yung mga may pantal at rashes daw ay mga bagong biktima. Yung mga may sugat na may nana ay matagal ng biktima ni Aling Lita. Habang naglalakad kami ni Kuya Lando ay may mga nakakausap kaming mga residente. Halos lahat sila ay pare-pareho ng kwento. Bigla na lang daw silang nagkaroon ng mga sugat na hindi nila alam kung saan nanggaling. May mga nagpapagamot na raw sa doktor, pero hindi naman daw nawawala yung mga sugat. Sabi ni Kuya Lando, ang tanging paraan lang daw para matanggal yung kulam ay ang pagsunog sa kandila na ginamit ni Aling Lita. Pero ang problema, si Aling Lita lang ang may alam kung nasaan yung kandila na yon. Kaya karamihan sa mga biktima niya ay hindi na talaga nagagamot. Nung hapon na ay niyaya na ako ni Kuya Lando na umalis. Bago kami maghiwalay ay may binigay siya sa akin. Isang itim na kandila na may nakaukit na pangalan. Sabi ni Kuya Lando, isa raw yun sa mga kandila na ginamit ni Aling Lita. Regalo na lang daw niya sa akin. Pag-uwi ko ay naisip ko na baka pwedeng ibenta ko yung kandila. Siguradong may bibili nun, lalo na at may pangalan pa. Pero bago ko pa man maisakatuparan yung balak ko ay may nangyari sa akin. Nung gabing yon ay bigla na lang akong nagkaroon ng lagnat. Nanginginig ako sa sobrang ginaw. Tapos yung mga buto ko ang sakit-sakit. Nung sumunod na araw ay hindi pa rin nawawala yung lagnat ko. Tapos nagkaroon na ako ng mga pantal sa katawan. Parang may kumakagat sa akin ng mga insekto. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Nung sumunod na araw ay nagkaroon na ng mga sugat na may nana yung mga pantal ko. Tapos yung mga buto ko, parang may tumutusok sa mga yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Hanggang sa naisip ko na baka si Aling Lita ang may kagagawan ng lahat ng yon. Siguro ay pinakulam niya ako.
Nung gabing yon ay may narinig akong kumakaluskos sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Aling Lita. May hawak siyang manika na may mga karayom. Tapos may sinasabi siyang mga kataga na hindi ko maintindihan. Dun ko na nakumpirma na ako nga ang pinakulam ni Aling Lita. Ang ginawa ko ay kumuha ako ng kandila na bigay sa akin ni Kuya Lando. Sinindihan ko yon at binasa yung pangalan na nakalagay doon. Paulit-ulit kong binanggit yung pangalan na yon. Habang ginagawa ko yon, ay naririnig ko na nagwawala si Aling Lita sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ko na nagliliyab yung katawan niya. Tapos nagsisisigaw siya na parang nasasaktan. Nung mga oras na yon ay wala na akong pakialam sa kanya. Ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ko. Kaya paulit-ulit kong binanggit yung pangalan na nakalagay sa kandila. Hanggang sa makita ko na halos malusaw na yung katawan ni Aling Lita. Nung sumunod na araw ay nagulat na lang ako nung malaman ko na natagpo ang patay si Aling Lita sa bahay niya. Ang sabi ng mga tao ay nasunog daw ito ng buhay. Nung araw din na yon ay nawala yung lagnat ko. Nawala yung mga sugat ko at yung pananakit ng mga buto ko. Umalis agad ako sa barangay na yon. Sigurado ako na si Kuya Lando at Aling Lita ay magkasabwat para biktimahin ako. Siguro ay balak akong gawing biktima ni Aling Lita. Pero dahil sa talino at diskarte ko ay nagawa kong talunin siya. Dala ko pa rin hanggang ngayon yung kandila na yon. Paalala na totoo ang mga kwento tungkol sa mga mangkukulam at hanggat maaari ay iwasan ang pakikialam sa mga ganitong bagay. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi biro ang pakikialam sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan at tandaan, ang dilim ay laging nagmamasid.